Uy! Part 4 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Siyang tunay nga sa kung saan ay buhay itong nagpipipti-pipti nating bida na napapalibutan ng mga kababaihang ito, na natataranta na nga't wala nga raw makakasurvive sa tinukoy nitong heterophase transfer. Tirik na nga mata ni kuya mo sa sakit at nagkokombulsyon hanggang sa may lumapit na sa kanila na isang matandang nagngangalang si Madam Ophelia, at huminahon nga raw sila sabay ginamitan ng mahika si Adonis nang bumalik na nga raw ang wisyo nito. Mga alaala ni Chloe na nga ang nag-flashback sa isipan nito at nagpakalma dito, pinakita na rin POV niya noong nakaraang laban kung saan sabi ko na witch itong si Ate Sundalo, na nagpakilalang si Ana, na siya nang nagligtas sa kanya sa pamamagitan ng pagduplicate ng kanyang katawan, sabay rekta binalot na siya sa isang malamami na bola-bola at ipinadala sa kung saan habang maluhaluhang naiwan itong si Ana at namatay nga si Doroka. Nagising na nga ang ating bida na lumuluha at lubos ng hihina, sabay nakatanggap ng yakap mula kay Tanda. Tinaraya naman ito ni Adonis at sino daw ba itong amoy alkempor na ito? Ayon naman kay Tanda ay nasa Nation of Witches nga raw itong bida natin. Umikot na nga si Adonis sa lugar ng naka-wheelchair at dito nakita ang sandamakmak na Chicks Este Witch na naninirahan dito. Nagulat naman ang ating bida nang malaman na kakilala ng mga taga dito si Chloe na ayon sa mga ito ay naging mabait sa kanilang lahat kaya kahit papaano ay napasmile na rin ang suplado nating bida. Kalaunan nga ay muli na naman silang nagkita ni Tandang Ophelia at dito pinilit tumayo. Pinigilan naman ito ni Madam Ophelia at ang tinahak na biyahe nga raw nitong si Adonis ay lubos nagbigay stress sa katawan nito. Dito na nga napagtanto ni Adonis na ito ang responsable sa naging biyahe niya kaya tinanong kung ano daw ba nais nito. Nagkwento na nga si Tanda tungkol kay Chloe at ito nga raw ang pinakamalakas nilang witch, pinakamatalino, at bukod sa lahat ay pinakamabait. Ngunit sa kabila nga raw nito ay tinakwil siya ng Witches Nation. Tinakwil ng Witch Nation o pinaalis mo dahil sa nagturo ng magic sa isang tao singit na nga ng bida natin sa mga dada ng matanda na lubos kinagulat na nga ng amoy alkempor na matanda. So sinabi sa'yo ni Chloe ika na nga ni Madam Ophelia. Walang nagsabi sakin, amoy na amoy ko lang talaga kamalditahan mo ribat na nga ng ating bida. Kwento na naman nga si Madam Alkempor mo Madam Ophelia mo na ang magic ng mga witches ay mahahalin tulad na sa kanilang kaluluwa, na nagsisilbing representasyon ng kanilang pananampalataya na ibinigay sa kanila ng Diyos may kapal para gabayan ang sangkatauhan. Di nga raw ito simpleng bagay lamang para ituro sa mga tao. Hanggang sa kumuha ng araw ng apprentice na tao itong si Chloe na lubos nilang kinabahala. Hanggang sa huli ay pinilit nga raw nilang bumalik itong si Chloe at iwanan na lamang ang apprentice nito, ngunit hanggang sa huli ay sorry lamang ang natanggap nila mula rito. Sinupladuhan na naman nga ito ng ating bida at tapos na raw ba ito sa mga drama nito, at ano daw ba kailangan nito daming H.A. Borche. Dito na nga inilabas ng matanda ang kanyang quill na nagpatayo sa nanghihina nating bida. Tabi dyan tang ina, ika na nga nito sa paarang-harang na extra at sinalo na nga ang quill niya. Ginawa yan ni Chloe para sa'yo di ba tanong naman ng matanda sa ating naluluhang bida. Ribat naman si Adonis kung nagtatanga-tangahan lang ba talaga itong matanda o talagang tanga lang. Tsaka ano Ophelia, mababalik nyo ba talaga si Chloe o hindi daming mga pasakali paghahampasin ko kayo titi? Oo naman si Madam Ophelia mo na kahit papaano ay nagbigay ngiti na nga kay Adonis, hanggang sa nagulat na nga lang ito nang makita ang kalawakan ng outer space. Paliwanag naman ni Madam Ophelia na wala nga raw sila sa Earth, at 10 taon na nga raw ang nakakalipas mula nang makarating sila dito na siyang naging mapayapang tirahan ng mga witches, at tinawag nitong Lunamilia. May patur pang ang ganap si Tanda at ipinakita ang libingan ng mga yumaong witches at kung ano-ano na naman na kwento chu bla 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 puro dadakala ata bata ang ating bida na madadala niya sa istorya. Kalaunan ay dinala na nga siya nito sa isang puno na tinawag nitong mito, at tinanong na nga ang bida natin kung nakakita na daw ba ito ng mito dati. First time nga raw niya ika naman ni Adonis at di nga raw mahilig magkwento si Charlotte ukol sa mga ganito. Kwento na naman nga si Manay Ophelia mo na unisex nga raw ang mga witches, di tulad ng mga tao na kailangan pa ng katsoy-tsakan para makapagparami, sila na mga witches ay pinapanganak sa pamamagitan ng mga puno na ito. Nag-iisa na nga lang raw ang puno na ito ika naman ni Ophelia at sinunog na nga raw ng mga tao ang iba pang puno ng mito sa Earth.
Natigilan naman si Adonis nang makakita ng chicks sa puno na tila kahawig ni Lablab niya, sabay tinanong na nga ang matanda kung si Chloe daw ba ito. Pinabulaanan naman ito ng matanda at katawan nga lang ito na naghihintay ipanganak, at kakailanganin nga raw nila ang kapangyarihan ni Adonis nang maging si Chloe ito. Ano ibig mo sabihin tandai ka naman ito kay Ophelia? Nagpaliwanag na nga si Madam Ophelia na ang magic nga raw ay sinasabuhay lamang ang iniisip ng sinuman sa mundo, at ang written style summoning magic nga raw ni Adonis ay kayang maisakatuparan ang anumang iniisip ng gumagamit nito pero nakadepende pa rin daw sa lakas ng gumagamit nito. Example nga raw, ang memorya. Mga memorya ni Chloe na pwede niya ilagay sa puno na maaaring magbigay daan sa muling pagkabuhay nito. O siya, sabihan mo na lang ako pag handa ka na sabay nagpaalam na nga ang matanda sa kanya. Naiwan na ngang nagmumuni-muni itong binata hanggang sa lapitan na siya nitong si Ana. Sobrang lapit na napatayo ang ating bida at di nagustuhan ang nakita sa palda. Wala man lang daw ba itong sasabihin sa kabila ng pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka? O bakit kasalanan ko ba yun? Ika na nga ng ating supladong bida, paplano-plano kayo tas noong nagkaaberya ako sisisihin nyo dagdag pa nga nito sa paiyak-iyak na dalaga. Kung ano-ano na nga dada ni Ate Ana mo kesyo napakamasarili nga raw ng mga tao. Swerte nga raw nitong si Adonis at magagawa niyang ma-resurrect Lablab niya, at nagsisisi na itinaya ang kanilang buhay para nga raw dito kay Adonis. Natigilan naman ang ating bida at rumbat kay ate. Bakit ba kamo, di ba kaya niyo ako niligtas para buhayin si Chloe na kinagulat na nga ni Ate Ana mo sabay pa flashback kung saan may pa-warning si Doroka bago ito mamatay na umalis na nga raw agad sila Adonis at Chloe sa Witch Nation at gagamitin lang sila ng mga ito. Pangmalakasan patirahan nyo dito sa nakakahinga naman kayo sa outer space, halatang halata naman na ginawa nyo ito para kulungan ng kung sakaling mga makikidnap nyo na tao, natuturuan nyo ng written style summoning magic para lumaban para sa inyo dahil barely na lang at pa-extinct na kayo. At syempre kakailanganin nyo ang mga quill na tanging si Chloe ang nakakagawa, at syempre kakailanganin nyo rin ako dahil ako lang makakabuhay dito o ano gulat ka no tangina mo. Gulat na nga si ate mo sa mga narinig nito at lubos na atarante na nga. At ano daw ba gagawin ng ating bida? Todo nagmakaawa na nga ang nabuking na witch at tulungan nga raw sila kundi sayang nga raw ang pagkamatay ng kaibigan niyang si Doroka. Ate relax, napaghahalata ka masyado, bubuhayin ko peren si Chloe syempre, pero kung sakaling tanggihan kayo ni Chloe ay wala na ako magagawa, uubusin ko lahi nyo mga pab-ibing hype kayo. Kalaunan nga ay dumiretso na sila sa seremonyas na magbabalik kay Chloe sa tulong nga ng ating bida, todo outfit na nga ang mga tanga habang si Adonis ay ram-ekte na sa kanyang spell at pinalabas lahat ng memorya ni Chloe. Unti-unti na nga itong pumasok sa katawan ng dalagang nakasilid sa prutas ng puno ng mito, at dito napa-flashback na naman ang ating bida sa mga memories nila ng Lablab niya. Noong mga panahon na tinuturuan siya nito ng constellations, na tila kahapon nga lang raw ika na nga ni Adonis. Pati mga panahon na supot pa siya at nakita niya itong naliligo, at dito nakita ang sandamakmak na peklat ng dalaga. Hala si Adonis naninilip na pagbibiro na nga sa kanya ng dalaga hanggang sa nang bandang aalis na nga sana siya ay bigla na lamang niya narinig ang iyak ng dalaga at nagpapasalamat sa kanya, sa di niya pag-iwan dito at sinamahan siya. Lahat ng memoryang ito ay napunta na nga sa prutas habang itong bida naman natin ay pang-ising-isi na at ninanamnam ang mga naalalang moments kasama si Chloe. Hanggang sa nagising na nga si Chloe sabay ng pagliwanag ng prutas sa kanilang harapan. Gumuhit na nga ang tuwa sa kanilang mga mukha habang bumababa ang katawan ng dalaga mula sa prutas ng puno ng mito, pero wait bakit pink ang buhok ng dalaga na lumabas mula dito? Hala asan si Chloe bakit parang si Doroka lumabas sa prutas? Like at subscribe ka na rin muna lods pampalubag loob doon sa nahambalos na dalaga kanina na parang harang, hahaha, salamat.